Ako si Lani, 35 years old. May asawa at 2 anak. Ako ang nagmamanage ng maliit naming sari-sari store na nasa harap ng bahay. Hindi man marangya ang buhay namin, maayos naman ang takbo ng araw-araw namin bilang mag-anak. Pero sa likod ng simpleng buhay namin, ay may isang kwento na halos hindi ko kayang bitawan. Isang lihim na pilit kong inililibing. Ngunit patuloy pa rin bumabalik sa alaala ko. Si Greg, ang kumpare namin, ay matalik na kaibigan ng asawa ko. Simulat sa pool, malapit na siya sa pamilya namin. Kasama siya sa kasal namin at siya pa ang ninong ng bunso kong anak. Kilala siya sa lugar namin bilang palakaibigan at masiyahin. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na madalas siyang bumisita sa amin. Lalo na't malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Nung una, ang bawat pagbisita ni Greg ay parang natural lamang. Bibili siya ng sigarilyo o kape sa tindahan namin. Minsan magdadala pa siya ng balot o pandesal. Pero madalas, tatambay siya habang nagkukwentuhan kami. Dahil kaibigan siya ng asawa ko, hindi ko inisip na may masama siyang intensyon. Pero unti-unting nagbago ang mga kilos niya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Madalas niyang purihin ang itsura ko. Alam mo, Lani, kahit may 2 anak ka na, parang dalaga ka pa rin. Saad nito habang nakangiti. Akala ko simpleng biro lang yun. Pero napapansin ko na palagi niyang sinasabi yun tuwing magkausap kami. May mga pagkakataon din na tila masyadong matagal ang pagtitig niya sa akin na para bang may ibang ibig sabihin. Isang araw, dumaan si Greg habang abala ko sa pag-aayos ng mga paninda. Wala nun si Tony, ang asawa ko, dahil nasa trabaho siya sa construction site. Wala si pare? Tanong ni Greg habang nakangiti. Ngumiti rin ako at sumagot. Oo, nasa trabaho. May kailangan ka ba, Greg? Wala naman. Gusto ko lang sana magkwentuhan. Mukha ka kasing pagod na pagod. Baka gusto mong may kausap. Sa totoo lang, totoo ang sinabi niya. Pagod ako sa araw-araw na gawain sa tindahan at sa bahay. Nakakagaan ng loob na may nakikinig sa akin. Kung kaya nauwi kami sa mahabang kwentuhan. Nagsimula ito sa simpleng usapan tungkol sa buhay. Pero unti-unti, naging mas personal. Hindi ka ba nahihirapan, Lani? Lahat na lang ng responsibilidad nasa iyo. Tanong niya isang gabi. Napatigil ako. Sanay na rin siguro ko, Greg. Pero minsan, oo, nakakaramdam din ako ng pagod. Alam mo, kung ako si Tony, hindi ko hayaang mapagod ka ng ganyan. Sagot niya na may lambing sa boses. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong init sa dibdib ko nung marinig ko yun. Matagal nang hindi ganun kaboses ang asawa ko. Mula noon, mas naging madalas ang pagdaan ni Greg sa tindahan. May dala siyang kwento, pasalubong, o kahit simpleng ngiti na tila nagbibigay liwanag sa araw ko. Pero alam kong mali. Sa bawat paglapit niya, pilit kong pinapaalala sa sarili ko na asawa ko ng matalik niyang kaibigan. Pero bakit parang ang hirap umiwas? Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ay parang may isang bahagi ng puso ko na gustong bumigay. Isang hapon, maulan ang mga oras na yun. Walang masyadong tao sa tindahan. Dumaan si Greg na basa ang buhok sa ulan. Lani, pwedeng makasilong muna? Sige, pasok ka. Sagot ko sa kanya. Kasuwal na inaya siya sa loob ng tindahan. Tumambay siya roon
habang inaayos ko ang paninda. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan ang naririnig. Lani, tawag niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin. Seryoso ang muka. Bakit? Pilit akong ngumingiti upang itago ang kaba. Ang ganda mo. Saan niya nang walang pag-aalinlangan. Natawa ko. Pilit na pinapalitan ng biro ang tensyon. Ano ba, Greg? Loko ka talaga. Pero hindi siya tumawa. Lumapit siya sa akin. At bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko na lang ang kamay niya sa braso ko. Greg, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya at pilit na lumalayo. Alam kong nararamdaman mo rin to, Lani. Hindi, Greg. Balito. Sagot ko sa kanya. Pilit na pinapalakas ang boses kahit nanginginig na ako. Pero sa kabila ng pagtanggi ko, isang bahagi ng sarili ko ang tilang natutokso. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay naririnig niya ang mga hinaing ng puso ko na matagal nang hindi naririnig ng asawa ko. Hindi na napigilan na maglapat ang aming mga labi ni Greg. Sa loob ng tindahan ay hindi na namin napigilan ilabas ang init. Sa isang iglap, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nahulog ako sa tukso. Nangyari ang isang bagay na alam kong mali. Pero hindi ko alam kung bakit parang ang hirap pigilan. Simula noon, naging mas komplikado ang lahat. Patuloy ang pagdaan ni Greg sa tindahan. Pero ngayon, may lihim na kaming dalawa. Tuwing wala si Tony, dumadaan siya. At hindi ko kayang itanggi na hinahanap-hanap ko rin ang presensya niya. Pero habang tumatagal, ang bigat sa dibdib ko ay lalong bumibigat. Alam kong niloloko ko ang asawa ko. Ang lalaki nagmahal sa akin at nagtayo ng pamilya kasama ko. Alam kong mali ang ginagawa namin ni Greg. Pero bakit parang hindi ko kayang tumigil? Siguro dahil nabibigay ni Greg ang matagal ko nang hinahanap. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Tony na parang tulala habang inaayos ang tindahan. Lumapit siya sa akin at nagtanong, Lani, may problema ba? Umiling ako at pilit na ngumiti. Wala naman, Tony. Pagod lang siguro. Pero alam kong nararamdaman niya na may mali. Lalo pang bumigat ang sitwasyon nang magsimula na maghinala si Tony. Isang gabi, sinabi niya sa akin, Parang ang dalas ni Greg dito sa atin ah. May problema ba siya? Nagulat ako sa kanyang tanong. Pilit kong itinatago ang kaba sa boses ko. Wala naman. Siguro kasi malapit lang siya dito. Kaya madalas siyang dumaan. Siguraduhin mo lang, Lani. Saad nito. Ang mga salitang yon ang gumising sa akin. Napagtanto ko na habang patuloy ang relasyon namin ni Greg, ay mas lalo kong nasasaktan ang pamilya ko. Mula noon, sinubukan kong umiwas kay Greg. Sinubukan kong ibalik ang sarili ko sa tamang landas, pero hindi ganun kadali. Sa tuwing makikita ko siya, sa tuwing maririnig ko ang boses niya, ay parang bumabalik ang lahat ng nararamdaman ko. Isang gabi, kinausap ko siya. Greg, hindi na pwedeng magpatuloy to. Saad ko sa kanya habang nakatingin sa kanya. Lani, alam kong mali, pero hindi ko kayang tumigil. Mahal kita. Mahal? Naguguluhan kong tanong. Hindi pagmamahal to, Greg.
Malito. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Pero paano na ako? Tanong niya na may sakit sa boses. Hindi ko alam, Greg. Pero kailangan na nating itigil to. Hindi lang si Tony ang masasaktan. Pati na rin ang mga anak ko. Naiintindihan ko. Malungkot na saad ni Greg. Niyakap ko siya dahil nakaramdam ako ng awa. Pero hindi na namin namalayan na naglapat na pala ang aming mga labi. At mabilis na uminit ang mga tagpo. Pagkatapos ay nakiusap ako na huli na yon kay Greg. Pumayag na siya alang-alang sa mga anak ko at sa kaibigan niya. Umalis si Greg ng gabing yon at hindi na siya bumalik pa sa tindahan namin. Pilit kong ibinabalik ang normal na takbo ng buhay namin. Pero ang bigat sa puso ko ay hindi na nawala. Hanggang ngayon, dala ko ang lihim na to. Hindi ko alam kung kailan ko magagawang aminin to kay Tony. Marahil hindi na kailanman. Pero alam kong habang buhay kong dadalhin ang bigat na kasalanang ito. Sa kwento kong ito, natutunan ko na ang tukso ay hindi simpleng bagay. Hindi mo mapapansin kung paano ka nahuhulog. At bago mo pa magawang bumangon, ay nasa ilalim ka na ng pagkakamali. Ngayon, ang tanging magagawa ko na lang ay ayusin ang buhay ko at muling magsimula para sa pamilya ko.